Pull-apart number cupcakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Samahan niyo akong gumawa ng dalawang pull-apart number cupcakes na mabenta rin sa atin, lalong-lalo na kapag ka mga simple birthday celebrations or monthly milestone. Yung mga pull-apart number cupcakes natin normally in-order to kapag ka yung bata is birthday niya sa school or dun sa school is celebrate. Para nga naman hindi na mahirapan yung mga classmates niya na kumain and hindi na kailangan slice. Itong unang pull-apart number cupcake natin is number 3, 12 pieces na 3 ounce or regular size cupcakes yung ginamit natin dito. And then yung flavor niya is moist vanilla. Ang theme naman ng cupcake na ito is sunflower lang. So ang gusto ni customer, bawat cupcake is tagi-isang sunflower. And hindi naman siya nag-send sa akin ng inspiration. So gumamit tayo ng medyo malaki na leaf piping tip. Tapos 3 layer siya para mas ma-achieve natin yung pagka-sunflower niya. And then, naglagay din tayo nung parang pa-border, paikot ng cupcake natin para medyo nakaangat yung pinaka-petals ng ating sunflower na cupcakes. Tapos dun sa gitna, wala tayong piping tip na ginamit, bilog lang siya. Tapos tinusok-tusok lang natin para magkaroon ng texture. Paano natin na-achieve yung ganitong color yellow? Bali, pinaghalo lang yan na color yellow and then konting color brown at decorate food color gel ang gamit natin dyan para naman mas maganda siyang tingnan. Next cake naman natin is unicorn rainbow theme. So, syempre gumawa tayo ng mga fondant toppers kasi yun yung inspiration na sinend sa atin ni customer. Kapag meron mga fondant toppers yung ating mga pull-apart cupcakes, may additional charge siya. And yung additional charge is nakadepende kung gaano ka-complex, gaano karami, and gaano kahirap gawin yung mga fondant design. Since ito medyo madali lang naman, rainbow lang, tsaka unicorn, hindi ko na masyadong charge ng malaki. 200 lang yata yung additional charge na nilagay ko dito sa cake na ito or sa cupcake na ito. Sa mga nagtatanong kung anong fondant ang gamit natin, magsimula noon hanggang ngayon, iisang fondant lang ang lagi natin ginagamit, which is yung DLA fondant. Hindi ako gumagawa ng sarili kong fondant kasi para sa akin, ganun din naman siya, ang pagod, madadagdagan pa, tapos yung oras sa paggawa ng fondant, same amount lang din naman kapag ka bumili, less hassle pa. So para sa akin, smart move siya. Pero syempre, yung iba mas prefer nila yung gumagawa ng sarili nila. Pero ako, mas okay na ako sa ganito. And para sa akin, maganda din naman ang DLA fondant. Stable naman siya. Madali siyang i-mold, madali siyang gamitin, lalong-lalo na sa mga baguhan, ganyan. So, caring-carry sa akin ang DLA fondant. Kapag ganito mga 2D toppers lang ang ginagawa ko, hindi ko na masyadong hinahaluan ng Tylose powder yung fondant natin as is na siya para hindi siya mahirap i-mold at gawin. Pero kapag ang mga 3D toppers or yung mga toppers na kailangan nakatayo sila, kailangan ng Tylose powder doon para mas tumigas siya and mag-set. And hindi siya mga sira kapag ka tina-travel or pagka dinidisplay na yung mga cakes natin sa venue. So, ganyan lang yung mga toppers na ginawa natin. Clouds and then rainbows na makukulay. Gumamit lang tayo ng black na food color pang paint dito sa mga mukha ng mga character clouds natin. And then yung pinaka-unicorn natin. Ayan. Tapos naglagay lang din tayo ng gold luster dust dito sa horns ng mga unicorn para mas maganda naman silang tingnan. Number 7 naman ang number ng cupcakes na ito. And then, ang flavor niya is moist chocolate. Kapag pull-apart cupcakes pala yung mga orders natin or pagka cupcakes lang yung walang kasamang cake, meron yung mga feeling. Kasi gusto natin na malasahan din ni customer para in the future, pagka gusto nilang umorder ng cakes, alam nila na masarap yung mga cakes natin. Tapos itong pinaka-top ng ating cupcakes, color white lang yan. The dots lang yung ginawa natin. Kasi parang clouds yung ang ating inspiration dito. So, yan, nilalagay na natin yung mga makukulay na toppers natin, mga fondant toppers natin na ginawa natin kanina. Pinatong lang natin, wala na tayo nilagay na ibang stick. Kasi kayang-kaya naman ng mga cupcakes yan. Yung mga cupcakes pala natin, naka-foil liner sila. So, naka-heavy duty na tape yan na pandikit sa pinaka-board natin. Pero as of now, medyo napapaisip na ako magpalit ng foil liner. Yung matitigas na, para mas maganda silang tingnan and hindi sila yumupi. At ito na ang final result! O diba, ang sala ng mga cupcakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!